Ay, nandiyan pala kayo. Alam niyo ba, sa amin na mga simpleng mamayan, mga mahihirap at tinatawag na mga hampas lupa, alam niyo ba napakasimple lang ng definition ng isang korap na gobyerno. Walang iba kundi yung gobyerno na hindi mo maramdaman yung tulong, yung isang gobyerno na hindi mo maramdaman yung mga benepisyo na dapat nang nakukuha nating mga mahihirap. Para sa atin ng mga simpleng mamayan, ganyan lang eh. Ganyan ang definition ng korap na gobyerno. Hindi ko alam doon sa mga nagdudunong-dunungan na sila daw ay mga magagaling na mga political analysts. At talaga namang grabe kung makabatikos sa ating Pangulo at sa gobyerno ng Marcos administration. Pero titingnan mo ha, sabi ko nga 'di ba, kung tatanungin mo ang mga mahihirap na mga kababayan natin, kasama na ako, aba, simple lang ang definition ng korap na gobyerno. Yun nga, yung hindi natin maramdaman ng tulong. Kaya napaka-unfair naman na sabihin na ang gobyerno ng Pangulong Marcos ay korap. Yung sinasabi at ninangawa ni Shelo Magno, korap daw ang gobyerno ni PBBM, samantalang my God, ngayon nga lang, talagang sobrang napakaraming tulong na talagang ramdam na ramdam ng taong bayan. Hindi naman ito nagawa sa panahon ng mga dilawan at sa panahon ni Duterte. Katulad na lang ng kita mo naman, kabila na pamimigay ng mga financial assistance sa ating mga magsasaka, sa mga mangingisda. Nagbibigay ang Pangulo natin ng mga land titles, yung mga walang lupa na magsasaka, binibigyan ng mga financial na tulong, mga makabagong makinarya, mga food processing na mga makina, at kung ano-ano pa. Maya-maya, pumupunta ang Pangulo natin sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas para tumulong. At hindi lang yan nadagdagan pa ang tulong ngayon sa gobyerno. Ang mga programa ng gobyerno ay ramdam na ramdam ng mamamayan. Nandiyan pa yung nilalapit talaga sa mga mamamayan ang Love for All, yung laboratory na napakarami ng nakinabang ng mga mahihirap. At hindi lang yan. Nandyan pa ang samot-saring pagpapatayo ng mga hospitals at pagpapaganda pa ng ating mga specialty hospitals. At take note, meron pang mga pagdagdag sa coverage ng hospitalization at sa mga sakit katulad ng cancer, ng kidney, at marami pang iba. Kaya nga kung tatanungin mo talaga ang common tao, ay ramdam na ramdam natin ngayon ang tulong ng gobyerno. Hindi katulad ng ginagawa ni Shelo Magno. Porque hindi lang nila nagustuhan yung pag-aatado ng budget ng 2025, sasabihin na nila na kurakot ang gobyerno ng Pangulong Marcos. Aba, hindi naman yata yan maganda at hindi naman yan fair para sa isang gobyerno na ginagawa ang talagang nararapat. Guys, alam nyo, gawa lang ng gawa yung mga yan, pero tingnan mo naman sa panahon nila, tingnan mo naman kung may mga tulong na natatanggap ang mga mamamayan katulad ng natatanggap natin ngayon sa panahon ni President Marcos Jr. My God, yun nga lang sa Yolanda, di ba? Tingnan nyo naman, napakalaking funds na nawala at hindi po napakinabangan ng mga Yolanda victims. My God, kung maka-atake sila sa ating Pangulo ngayon, naramdaman ba ng taong bayan yung mga tulong na yan sa panahon ng mga dilawan? Hindi. At lalong-lalo naman sa panahon ni Duterte, na puro pinagnakawan lang tayo ng mga opisyal at maging ng, alam nyo na, yung pagsandok ng pera ng mga tsekwa na yan. Yung ginawa ni Duterte na ibinigay ang kontrata sa Parmalee kahit wala pang kalahating milyon or wala pang 1,000,000 ang pondo or ang pera ng Parmalee sa pagpapatayo nila ng kumpanya. My God, after 2021, nakabili na sila ng mga ari-arian sa Dubai.
So, kung titingnan natin, kung ikukumpara natin ang administrasyon ngayon ng Pangulong Marcos at sa administrasyon na kung saan yan sina Cielo Magno ay talaga namang, di ba, mga dilawan yan eh. Oh. Guys, ako wala na akong problema sa dilawan dahil naka-move on naman tayo, di ba? Pero may mga dilawan na toxic, katulad ni Cielo Magno, na ngawa na wala namang ambag para pagandahin ang gobyerno. Sasabihin niya, nagbayad ng taxes. Aba, kami din naman nagbayad ng taxes, pero hindi kami umaatungal ng ganyan. Bakit hindi na nalang hayaan ang Pangulo na at ang kanyang administrasyon na gawin ang kanilang trabaho? Kung ganyan kayo, so pinapakita nyo, mas magaling kayo sa Pangulo? Grabe pa kayo makapanlait na kesyo hindi daw alam ng Pangulo yung sinasabi niya. Ganun ba? O subukan nyo kayang tumakbo. Mag-ano nga kayo, tumakbo kayo sa eleksyon, tingnan natin kung magiging Pangulo kayo ng Pilipinas. Tingnan natin kung merong boboto sa inyo. Masyado kayo mga epal, no? Kaya doon sa mga bumabati ko sa Marcos admin, doon sa mga epal na yan, katulad ni Cielo Magno, alam mo, hanggang ano ka na lang hanggang ganyan ka na lang, hanggang ngawa ka na lang, dahil mas marami kami na mga mahihirap, tunay na mga mahihirap na nakikinabang ngayon sa tulong ng administrasyon. Hindi namin ito naranasan sa panahon ng Dilawan at lalong hindi namin naranasan sa panahon ni Duterte. Ngayon lang naranasan ang kabilang pagtulong. Alam nyo, wala namang masama sa pamimigay ng ayuda Ano bang problema niyo sa pamimigay ng Pangulo natin ng ayuda at sa pagdadagdag ng mga programa na pro-poor? Ano bang problema niyo dyan? Gusto niyo yung katulad sa administrasyon ng mga nagdaan na nilalagay lang sa bulsa ang pera ng taxes ng taong bayan at hindi nararamdaman? Pues kami na mga mahihirap, mas gusto namin to. Tanungin nyo ang mga mangingisda, tanungin nyo ang mga magsasaka, at talaga namang matatauhan kayo dahil ang mga magsasaka natin ay talaga namang super nagpapasalamat sila. At ang Pangulo natin ngayon ay si PBBM. Dahil kung hindi pa dahil kay PBBM, gosh, hindi sila makakaahon sa kanilang limpak-limpak na utang. At kung hindi pa dahil kay PBBM, hindi nila makukuha ang kanilang titulo ng lupa. My God! Grabe kayo kung maka-atake, Cielo Magno. Sino ba kayo? Try nyo nga maging Pangulo ng Pilipinas. Tingnan nyo kung may boboto ba sa inyo. Try nyo tumakbo sa eleksyon sa 2028. Tingnan natin kung mananalo kayo. Sa tingin nyo, mas magaling kayo sa Pangulo? Excuse me. Mga epal kayo, no? Tantanan nyo ang Marcos admin dahil kami na mga mahirap, ang definisyon ng korupsyon para sa amin ay yung hindi namin nararamdaman ang tulong ng gobyerno at hindi namin nararamdaman ang benepisyo na dapat mapunta sa amin. But for now, sa panahon ni Pangulong Marcos, ramdam namin ang tulong at ang benepisyo na dapat na mapunta sa amin ng mga mahihirap. Wala kami pakialam sa inyo, mga elitista, mga mayayaman. Huwag kang umasta na you belong with us dahil hindi ka belong sa amin. Hindi ka naman mahirap Diba? Cielo Magno. Huwag na tayong maglokohan. Hindi ka naman mahirap. Diba? So, tantanan nyo kami dahil enjoy kami at aming nararamdaman ang tulong ng Marcos administration. Porque hindi sumang-ayon sa inyo ang pag-aatado ng 2025 national budget, korupsyon na kaagad, corrupt na kaagad, di mag-presidente kayo at gawin nyo kung anong gusto nyong mangyari. Pero Marcos admin ito, hindi kayo ang Pangulo ng Pilipinas, mga epal. Ang epal na nagdudunong-dunungan, na kunwari concern, yun pala gusto lang makakuha ng ng fame. Gusto nilang sumikat at gusto nilang magkaroon ng media mileage. Mga epal kayo, no? Kami ang mga may